Nung una, nagpapakiramdaman pa lang kami kasi nahihiya din ako sa kanya kasi di ba po ano siya, sikat na siya. Tapos ako ano lang, baguhan sa kanya. Mabait naman pala siya, mabilis kaming nagkasundo sa lahat ng bagay. And siya, sobrang efficient. Alam mo yung masipag talaga, hindi may initiative, hindi ko kailangan sabihin lahat ng dapat niyang gawin. Basta yung gusto niya, hindi ko lang kukontrahin. Sarap. Naku, hilig akong sagutin niya, no? Doon siya nagagalit. Makakalimutin lang siya. Minsan may basahan din sa ano ko, sa banyo ko. Matagal na ako kay Miss Liz, bali 3 years and 3 months na ako sa kanya nagtatrabaho. Feeling ko, sabi niya siya daw mag-aalaga sa baby ko. Taray! Baby, agad? Hi, ako po si Chiripay Magbanwa, kilala bilang Paps. Nagtatrabaho po ako kay Miss Liz Uy. Galing siya sa mom ko. Kasi di ba syempre sa house namin, with the family, mas madami sila doon. So sabi ko, baka I can just get one. Eh, since siya yung pinakabago, siya yung binigay sa akin. Kaninang umaga, nagising ako ng 4 o'clock. Naligo ako tapos umpisa na po ako sa paglilinis. Para pagdating po namin dito, ayos na po. Pagkatapos maglinis, maglaba, tapos nag-ayos na ng mga gamit para ihanda para sa shoots. Ito po yung gagamitin namin sa shoots. Kahapon po, gumamit na po kami pero ipagpapatuloy po namin ngayon. Nandito po lahat yung mga kailangan. Dito po lahat namin nilalagay sa office niya. Tapos nagte-text siya sa akin kung ano oras ko siya gigisingin. Maglo-load na po ako ng mga gamit sa kotse niya. Ito na po yung sasakyan niya. Dito ko po niloload lahat ng kailangan namin. Thank you. Kuya, baba na daw siya. Kaya standby ka na lang. Umalis kami ng 6:30 papunta sa shoots. Sa MOA po, kasi doon pong location ng shoots ni Ann Curtis ng SMDC. Pagdating namin sa MOA, binaba ko yung mga gamit na gagamitin ni Ann. Ang pinakagusto ko sa trabaho ko, yung sinasama ako ni Miss Liz sa mga shoots niya kasi doon marami akong nakikitang artista, marami akong nakakilalang mga PA din. Sa pagsasama-sama ko kay Miss Liz, kasi kung sa bahay lang, nalulungkot lang po ako kasi mag-isa lang po ako lagi. Nag-rolyo po sila ng 9, bali 10 pack up na. Yung last taping na po, doon na po sa lobby. Pumunta po kami doon, tapos nakaupo lang kasi wala pong ginagawa. Naghihintay ng utos ni Miss Liz kung ano pang kulang sa sinusuot ni Ann, kung kailangan ng accessories o kung kukuha ng sapatos. Nandun lang po kami nakatambay, nandun lang po nakaupo. Nung tapos na, mabilis lang kasi yun, mga 1 hour lang yung shoots kasi yun lang kukunan. Anong gabi, nag-usap muna kami ni Miss Liz. Sabi ko sa kanya na pupunta ako sa mga kapatid ko kahit ilang oras lang para madalo ko naman sila para makamusta ko kung anong nangyari sa kanila. Masarap ng buhay niyan. Pag wala ako, bakasyon din siya. Pag bakasyon ako, bakasyon din siya. Ganun. Para may time din siya with her family. Siyempre, ayoko naman, I don't wanna take that away. Gusto ko makasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Ito po yung gusto ni Miss Liz, Magno. Dito po ako lagi bumabili ng ice cream. Gusto niya laging Magnum. Of course, she's part. Everybody knows her and all my friends, alam mo yun, all my friends know her. She's close to all my friends. Marami na akong nakikitang artista. Parang halos ata lahat na ng ABS, CBN na mga artista. Nakita ko na kasi lahat sila binibisan ni Miss Liz Uy. Tulad ni Governor Vilma Santos, yung anak niya si Luis Manzano, tapos yung dati niyang asawa si Ido Manzano, Richard Gomez, si Vice Ganda, yung sobra ko pong idol. Tapos si Ann Curtis meron din po. Basta marami po. Si Miss Liz lang yung wala kaming picture dalawa. Kasi hindi ako nagpapako sa kanya, lagi naman po kami nagkakasama. Uwi po ng Bicol yung asawa ko kasi nawalan po siya ng trabaho dito. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang muna siya para naman kahit papaano makatulong siya sa pag-aalaga ng mga anak ko doon.
ayaw niya daw umuwi kasi ayaw niyang humiwalay sa akin. Wala naman po ako magagawa kundi pauwiin siya kasi magastos din po pag nandito siya, pangkain niya, kahit yung bahay bayad na, pero nakakaiyak lang po kasi matagal kasi kami dito nagsama sa Manila, tapos sa isang iglap lang magkakahiwalay kami. Pag mag-isa lang ako, naalala ko yung mga anak ko, kung kamusta na sila mama, sila ni papa, kung ano nangyayari sa kanila, sa araw-araw nila na ginagawa. Yung mga anak ko na sa Bicol, sa mama ng asawa ko, siya po yung nag-aalaga. Kasi kung hindi po ako magtatrabaho, wala pong mangyayari sa amin. Mahirap kasi po ang buhay, kaya kailangan ko po magtrabaho para sa kanila. Gusto ko lang maging maginahawa yung buhay nilang pamilya. Gusto ko makatapos yung lahat ng anak niya kasi alam kong yun yung pangarap niya sa buhay. Alam ko, te, na nakuha mo na lahat ng gusto mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At sana huwag kang magbago sa akin dahil ako hindi ako magbabago sa iyo. Feeling ko, sabi niya siya daw mag-aalaga sa baby ko. Taray! Baby? Agad?